Morning mga kapatid. Morning. Welcome to Jesus Said Ministry Church. Ay pong manalangin. Ama namin Diyos, salamat Lord sa umaga to, Panginoon. Salamat Lord at pinatila niyo ang ulan. Panginoon, nakakarating kami na safe sa aming lugar ng sambahan. Salamat Lord sa pag-ibig niyo, Lord God, sa iyong mercy, Lord, sa iyong grace, Panginoon. Dito kami, Lord, nakatayo pa, Panginoon. Opo, Panginoon. Sumasamba sa inyo, magpapasalamat sa biyayang binigay sa amin, Lord, sa inyo. Tawa, Lord, isang tabi muna namin ang mga problema namin, Lord God. Naiisip namin, Lord God, at maito namin ang aming puso, Lord, ang aming spirito, Lord, sa inyo lang. Yes, Lord. Pagpapurihan namin kayo, Lord, in spirit and in truth. Salamat sa umaga to, Panginoon. Sa inyo lang po ang papuri, pasasalamat, Lord. Sa pangalan po ng inyong buktong na anak na si Jesus. Amen. You made the world.
pribilehiyo na makapagsamba kami, Lord. Salamat din po sa panahon. Dinala niyo mga anak niyo dito sa church, ligtas. Salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na meron po kayong inihaing pagpapala. Ito ay isang spiritual na hindi natatagpuan sa anumang lugar dito sa lupa. Ito ay galing sa iyo, Lord. Kaya salamat po, Lord, sa mga lyrics din ng mga kanta na nakarating sa inyong pandinig. Nawa ito ay nakapagsamba sa inyo, Lord, in spirit and in truth. Nawa, glorify namin kay Lord sa aming munting kakayahan gawin para itaas ang pangalan mo. Sa umaga ito, maraming salamat po, Ama. Pagpalain po aming fellowship sa iyong mga salita na aming madidinig sa umaga ito. At sa bawat kapatid pang parating, patuloy po din silang ingatan, gabayan, at marating ng ligtas pa. Salamat po, Ma. Pinapas ko po ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen. Good morning. Good morning. Sige po. Punta tayo. Thank you, worship. Okay.
Okay. So, okay ha. Yeah. Okay, sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon. Kanina, umulan ka, no? Pero alam ko naman kayo ay matibay sa ulan. Amen. Matibay sa Panginoon. Okay, so sa Cavite raw umulan sa Muslim Mother. Sige po, announcement. 397 Sunday worship na po tayo ngayon. So welcome po lahat kayo sa mga viewers, ganun din dito sa church. Okay, papasa ko ito kasi So, mga kapatid, hindi po ako magtuturo ngayon. Pero announcement lang po ako. Every Wednesday po, chapter 32. Konti na lang po yan. Baka pumasok po tayo ng 33. And then last chapter na po natin sa 34. Every Wednesday po, 6:30 po tayo dyan. Ngayon po, Gospel of Luke, chapter 4, verse 14 to 30. Yung unang ministeryo ni Jesus. So, siguro, alam niyo na po yung story natin, no? Study natin, dahil series po tayo. Dumating yung time na ito na po yung mission ng Panginoon. So, mamaya ikukwento, share sa atin isang kapatid dito sa church. Any announcement? Please occupy yung upuan sa harap. Turn off your cellphone or silent mode. Iwasan din po natin magkaroon ng kwentuhan. Ano pa? Upang di tayo makabala sa katabi natin. Yung Bible po natin, andyan po. Andyan lang po yung Bible. Ingatan po natin. And then, kung meron po kayong, pinakausap po kayo ng Lord, ng ating Diyos. Love offering or love gift para kay Lord dito sa church. At, dumating na pala yung, sasabihin ko sana, Bagong Ramil. Si Brother Ramil, dumating na pala. Okay. Okay, salamat kay Lord at maganda yung panahon. Kasi wala doon, nandito si Okay. Ituloy ko lang. Kung kayo po kinakausap ni Lord sa offering love gift, andyan po yung box. Kayo na pong bahalang tumugon sa panyaya ng Panginoon. Any announcement? Wedding anniversary? Andyan ako. Baka ibang saldi yan, ha? Baka hindi saldi niya, ha? Saldi niya. Baka mamaya magkaroon ng CO dyan, eh. Uy, sumigaw na. Okay, Brother Kim. Wala pa si Brother Kim. Okay. Salamat. Sige, let's greet one another, mga kapatid. Let's greet one another and told the viewers. Sige po. Bro, safe na sila. Dito kaya. Ay, kala po. Okay, sige po. Salamat sa Panginoon. Okay, to all the viewers, please open your Bible. Mag-study po tayo. Lucas 4, verse 14 to 30. Hindi po ako mag-speak. Welcome po ulit na mga kapatiran. RJ, sino pa? Mga kids, mga anak ni apo nila Sister Cora. Mami, andyan din. Welcome po, Mami. Praise the Lord. Kratos. Salamat sa Lord. Sige po. Okay, so sa pagpapatuloy po ng study natin, we study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Ano pa ba? Word for word. Kung may salita na kailangan nating i-emphasize sa tulong ng Banal Espiritu ay maididiin yun.
And then, sa oras na ito, sa pagpapatuloy ng study natin, siguro sa ibang detalye ng ating guest speaker from Marikina. Parang layo Ito po ay in-house sa church din po ito. Tawagin ko na po. Siya na po magpapatuloy magpakilala sa kanyang sarili. Si Brother Jimboy Tamayo. Tamayo, no? Amen. God bless. Ito bro, hello? Okay na po ba? Ay, may ganyan po ba? Di ba pwedeng ito? Subukan mo na ito. Hello? Hello? Rinig po ba ako? Hello? Mic test on. Hello? Sige. Okay na po. Hello? 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 Sige po. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Rinig po ba ako? Sa totoo naiilang ako. Ngayon lang po ako nagsuot nito. Ayan po. At gaya nga po ng sinabi ni Pastor Zaldi, ako po muna ngayong araw. Pwedeng hindi umulit. Pagbigyan niyo po at ako naman po nagpapasalamat kay Pastor Zaldi sa pagkakataon na magbahagi sa inyo ng continuation ng ating pagtuturo ngayon. So, sa mga hindi pa po nakakilala, ako po yata ang pinakabago sa atin. Siguro po mga last year po, since last year, baka opo, hindi, I mean dito sa mismo, sa main church. Pero, before, during pandemic po, halos 3 taon din po sa Marikina Outreach. Kaya sa mga nasa Marikina, although, pakikiramay po kay Manong Jaime, sumakabilang buhay siya nung Martes at ililibing po mamaya. Pero ayun nga, mapagpalang umaga sa inyo, maulang umaga. At ako po ay magiging tapat sa inyo. Ngayon lang po ulit ako nakapagsalita sa harap. Sa matagal na panahon. At ang aking babasahin ay nasa Lucas 4. So kung hawak niyo po yung mga Biblia niyo ngayon, puntahan po natin yung Lucas 4. Magsisimula po sa 14 hanggang sa 30. So, bago po, actually, talagang sinanay ko yung sarili ko mag-Tagalog kahit di ko pa nakasanayan kasi tingin ko yun talaga yung pinaka-appropriate na approach para sa pagtuturo na ito. Okay? So, balik tanaw lang tayo ng konti. Yung turo ni Pastor Zaldi kahapon or yung turo last week ay patungkol sa mga tukso na kinaharap ni Jesus. At nakita naman natin na napagtagumpayan ni Jesus lahat ng tukso na binigay sa kanya ng dyablo. At ngayon, right after nung mga temptation na nakaharap ni Jesus at naging victorious siya o napagtagumpayan niya yung mga tukso na yon, nagsimula agad ng ministeryo si Jesus. Kung makikita nyo sa
Verse 14, bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. So, last week, tingin ko, yun ay nasa Lucas 4 verse 1, si Jesus ay puno na ng Espiritu Santo. Right before the temptation, bago pa man siya tuksohin ng dyablo, at hanggang sa panimula nito ay puspos pa rin siya ng Espiritu Santo. Okay? At bago tayo magpatuloy, para maging puspos din tayo ng Espiritu Santo, tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat po. At kami po ay magpapatuloy ng inyong salita. At Panginoon, salamat po at kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan. Nawa po ay hindi mga salita ko ang marinig nila, Panginoon, kundi ang salita na nanggagaling sa inyo. Buksan niyo po ang aming isip at gabayan niyo po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Maraming salamat. So, para po ipagpatuloy natin, para po makita natin na yung pagiging puspos ni Jesus mula nung verse 1 hanggang ngayon na verse 14, hindi po tumigil yon. So, Jesus continued to walk in the Spirit or to walk in the power of the Spirit. So, after no victory na naranasan niya, dun sa desert, nagpatuloy siya in ministry sa Galilee. At, ayun nga, ikita din natin sa verse 14, kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. So, mula Galilea, kasi nanggaling sa Galilea si Jesus. Mula Galilea, inikot niya or nilibot niya yung mga karatig bayan nito. At hindi nakalagay dito sa passage, ngunit isang taon at kalahati na nagkaroon ng ministry si Jesus. Okay? At this time, hindi binanggit sa Lucas 4 verse 14, pero makikita po natin sa ibang gospel, sa Juan, sa Marcos, na nagkaroon na ng mga unang ministeryo si Jesus sa Galilee. Okay? At hindi po mamaliitin ang populasyon ng Galilee. Nag-check po ako ng konting Bible facts kung gaano ba karami yung population ng Galilee. At natuklasan ko na ang Galilee ay merong 240 na villages and cities noong taong 235, each with a population of at least 15,000 people. So, para makita niyo po yung lawak o yung scope ng naging ministry ni Jesus, lumibot siya sa lupain ng Galilee na may 240 villages. At bawat village o bawat puntahan niyang lugar ay merong at least 15,000 na citizens. So, napakalaki ng naging ministry ni Jesus at mahaba rin yung taon na ginugol niya. 1 taon at kalahati. So, sa verse 15, nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. So, ang focus ni Jesus at that time was teaching. So, nagtuturo siya bawat sinagoga, which is in today, kung iisipin nyo, yung mga churches, small churches. Ayan, so, nagpupunta siya sa mga synagogues, and at that time, during that 1 year and a half, or 1.5 year, wala pa siyang opposition. So, kung alam ko naman po na marami sa atin ay nabasa na yung gospel, or nabasa na natin yung most, if not all, of the 4 Gospels, makikita natin kalaunan sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, nagkakaroon na ng opposition si Jesus. Pero at this early,
wala pa pong kumakalaban sa kanya or wala pang sumasalungat sa mga turo niya. So, nung 1.5 taon, nilibot niya ang Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga at pinuri ng lahat. So, mai-imagine niyo lang, napakaganda nang na-establish niya na pangalan. Uy, si Jesus, yan yung magaling na nagtuturo sa Galilee. Uy, si Jesus, yan yung mahigit 1 taon na magaling magturo ng salita ng Diyos. Okay? So, from that point, from 14 to 15, punta naman po tayo sa verse 16, dumating siya sa Nazareth. So, ano ang importansya nito? Or ano ang significance ng pagbalik niya sa Nazareth? Kung babalikan po natin, ang Nazareth ang kanyang hometown. Ayan. So, kung ako, hometown ko ay Marikina. Pastor Zaldi Cavite ba? San Mateo na. San Mateo, ayan. Ang aking asawa, ayan, sa Leyte, ang hometown. So, kumbaga, iba yung feeling or kumbaga, kung ikaw ay babalik sa iyong hometown, iba yung feeling kasi ito yung parang tahanan mo. Ito yung nakalakihan mo. Okay? At pagpatuloy ko lang, dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang nakaugalian at tumundig siya upang bumasa. So, again, yung Nazareth, it's his hometown. At yung mga tao sa Nazareth, from yung pagkapanganak niya up until his 30 years. By the way, 30 years old si Jesus na nag-start siya ng ministry. So, mula 1 year old, or pwedeng 0, from 0 to 30, nakita ng mga tao ng Nazareth yung buhay, yung pagkalaki ni Jesus sa pamilya ni Mary at ni Joseph. Okay? At alam din natin o pwede din nating isipin na dahil karpintero ang tatay niya na si Jose, ay malamang ay tumulong si Jesus sa pagkakarpintero ng kanyang ama. At siguro nakita rin ng mga tao, uy, ito si Jesus yung tumutulong sa tatay niya na magkarpintero. Isa rin na mapapansin natin sa verse 16, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng nakaugalian. So, hindi natin, isa to sa magaganda na ipayag. Si Jesus, nakaugalian niya na pumasok ng sinagoga, bata pa lang. So, kumbaga si Jesus na yun eh. Si Jesus na anak ng Diyos, na nagkatawang tao. Pero, sinundan pa rin niya yung from 0 to 30, hindi siya nag-skip kung ano yung dapat gawin ng mga mamamayan o kung ano yung dapat tungkulin ng mga Hudyo at that time, ginagawa din niya. So, every Sabbath day, pumupunta din siya sa sinagoga. At tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat. So, bago tayo pumunta doon, kung hindi niyo po alam, ang tradisyon sa isang sinagoga ay merong isang opening at merong 7 na guro na magtuturo o magbibigay ng magbabasa sa sinagoga. At yung pang-7, yung pinakadulo na magsasalita, magbibigay siya ng exposition o magbibigay siya ng hindi siya interpretation, exposition, yung kung ano yung masasabi niya o ano yung magiging reflection niya dun sa nabasa niya na passage o na scripture. So, at this time, this will be Jesus na dahil nga naging sikat siya, from verse 14 and 15, naging isa siyang tao na sikat na magturo sa mga sinagoga, sinet up
si Jesus dito na siya yung pinakahuling babasa ng aklat at magbibigay ng exposition sa kanyang mga sa mga tao na nasa sinagoga. At sa verse 18 at verse 19, babasahin ni Jesus ang passage na galing sa Isaiah 61 verse 1 and 2. So kung titignan nyo sa inyong Bible yung Isaiah 61 verse 1 and 2, parehas na parehas yung teksto niyan dito sa verses 18 and 19. Na mamaya may konti lang na bawas. So basahin muna natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi at upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. So kung makikita niyo po, ang panimula, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Ito po, first person perspective po. Bagamat ito ay nasusulat sa Isaias, yung pagkakabanggit na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, hindi po si Isaias yung nagsasalita dito, kundi yung Messiah. Kaya po, sa aking pagsasaliksik, ang teksto na po ito ay isa sa mga tinatawag na messianic text or teksto na nagtutukoy or tumutukoy sa Messiah. Ano yung Messiah? Malaking bagay yung Messiah sa mga Hudyo kasi yung Messiah yung chosen one, yung anointed one, yung hinihintay nila na magsalba sa Israel at magliligtas sa kanila at sa buong bayan ng Israel. So, si Jesus at that time was reading a messianic text. Teksto na nagpapatukoy sa tagapagligtas ng Israel. Okay? At ano ang binanggit doon? Ako'y hinirang. Yung hinirang, sa English po kasi, ang pagkakasabi po ay anoint. O yung hinirang is anointing or pag-anoint. To anoint means, literally, it means to apply or to rub an anointing to someone. So, kung inyong i-imagine, yung anointing para tong pagbubuhos ng langis na nakagawian na ng mga Hudyo at that time when they were anointing their priests and Levites. Yan. So, ganun po yung konsepto ng pag-anoint. At, ayun nga, hinirang siya upang ano po yung mga dapat gawin. Kung bakit siya inanoint. Hinirang siya upang una, ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Yan. To preach the good news to the poor. Yung mga dukha dito, makikita din po natin yan dun sa konteksto ng blessed are the poor in spirit, for they will saan verse po ba yun? Chapter Matthew. Ayun, sa Mateo. So, maialintulad din natin yung kataga na mga dukha, makikita din po natin yun sa Matthew 5. Maraming salamat, Pastor. So, pangalawa, hinirang ang Mesiyas upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag. Pangatlo, ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag. So, ang mga nilalapitan dito ng Mesiyas ay yung mga dukha, mga bihag, mga bulag, at pang-apat, palayain ang mga naaapi.
At sa panghuli, sasabihin nito at muling at upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So, yung taon ng biyaya mula sa Panginoon, ito naman po yung parang jubilee o yung taon kung saan ang mga slaves, ano ba yung Tagalog ng slaves? Ang mga alipin ay pinalaya, ang mga utang ay pinapawalang bisa at binibigyan ang mga tao ng pagkakataon para makapagsimula muli. So napakaganda ng mensahe o napakaganda ng pagdating ng Mesiya. Kaya naman, di na ako magugulat na hinihintay talaga ng mga Hudyo na, Lord, sana dumating na yung Mesiyas namin. O Panginoon, sana dumating na yung tagapagligtas namin. At yun nga ang nasasaad dun sa Isaiah 61 verse 1 and 2. Actually, kung titignan nyo yung mismong verse, meron pa dong kalahati ng verse 2. Titignan ko lang. Isaiah 61 verse 2 yung sa pangalawa. So, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis. So, hindi binanggit ni Jesus dito yung araw ng paghihiganti ng Diyos. So, at sa magandang kadahilanan kasi tandaan po natin nasa unang parte pa lang ng ministeryo si Jesus. Hindi pa niya gustong sabihin o hindi pa niya gustong iparating sa mga Israelita or sa mga nakikinig at that time sa sinagoga na yon, yung ikalawang bahagi ng verse 2 na nagsasabi na ihahayag niya ang araw ng paghihiganti ng Diyos. So, sa kalaunan, makikita natin na yung paghahayag ng paghihiganti ng Diyos nasa bandang dulo pa. Although sa atin, I think, very recently lang, na-discuss to ng ating pastor nung nag-aawi tayo sa Revelation. So, ayan. Binanggit ni Jesus yung Isaiah 61 verse 1 and 2, isang messianic text, isang teksto na nagtutukoy o nagpapaliwanag ng mga gawain ng isang Mesiyas. At pagkatapos nun, anong ginawa ni Jesus? Isinira niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ay nasa sinagoga, ay nakatutok sa kanya. At siya ay nagsimulang magsabi, ngayon, naganap na ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Na nasa verse 21. Diba? Napakaganda ng teksto. Actually, nung tinignan ko, ito ang tinatawag nilang the shortest sermon of Jesus. So, naalala niyo po yung nakagawian na sa sinagoga? Magbabasa ng teksto, tapos pagkatapos magbasa ng teksto, magbibigay ng paliwanag. Ang tanging paliwanag lang na binigay ni Jesus sa kanila ay ito. Ngayon, naganap na ang kasulutang ito sa inyong pandinig. Kung kayo po naghahanap ng Mesiya o naghahanap ng tagapagligtas sa inyong buhay, di ba dapat matuwa kayo? Wow, andito na pala siya. Andito na yung tagapagligtas natin. Ang tagal, ilang taon, hindi po dekada eh. Parang inabot po ng centuries. parang sobrang daming taon na nilang inaantay si Jesus na umabot na hanggang New Testament from the time of Isaiah hanggang sa New Testament.
tsaka lang dumating si Jesus at nagsabi na siya ay isang Mesiya. So kung tayo yun, or kung ikaw ay isang tao na nag-aantay ng Mesiyas, matutuwa ka. At makikita natin actually sa verse 22, lahat na nagsalita ng mabuti tungkol sa Kanya at namangha sa mga mapagpalang salita sa Kanyang bibig. So again, lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol kay Jesus. Ang ganda ng pagkakapresenta ni Jesus. At naging positive naman yung feedback ng mga tao. Kaso nga lang, makikita natin sa verse 22, nagtanong sila bigla, hindi ba ito yung anak ni Jose? So, nagkaroon bigla ng liko. Nagkaroon bigla ng agam-agam. Ayan. So, ako po, matagal-tagal na rin naman ako sa pagiging Kristiyano. At isa sa mga bagay na naranasan ko nung time na bagong alab ako kay Kristo. Kayo po ba, naalala niyo ba? Nung bagong alab pa kay Kristo? Puspos kayo ng banal na Espiritu. Sabi ko, uy, hindi lang dapat akin to. Kailangan i-share ko to. Kumbaga si Jesus, sabi ni Jesus, i-share ko to. And what better place to share the Word of God kundi sa ating hometown. Diba? Pupunta din tayo. O siguro kung tayo din, uy, yung mga pamilya ko, mga kamag-anak ko, mga kapitbahay ko, mga relatives ko, mga naging kaibigan ko, pupuntahan ko sila at ipapahayag ang magandang salita ng Diyos. Sa una, maganda yung response. Kaso, nagkaroon tayo ng konting balakid. Ito nga, nagtanong na. Sinabi nila, hindi ba siya yung anak ni Jose? Tandaan po natin, from day 0 hanggang 30 years old ni Jesus, hindi po siya nag-ministry. Namuhay lang siya ng kagaya ng iba, ng mga Hudyo. Wala po siyang miracles, kundi, kumbaga, very humble yung beginnings ni Jesus. Nag-start lang ng ministry si Jesus after niyang mabinyagan, and then after niya 30 days and nights ng fasting na narinig natin last week, doon lang po nagsimula yung ministry niya. So kung ikaw, nakababata ni Jesus, kalaro mo si Jesus na sinabi niya sa'yo, ako ang Mesiyas. Parang ang hirap naman imagine yun. Parang ikaw yung kalaro ko ng bata. O kaya naman yung ibang mga tao sa Nazareth, di ba ikaw yung gumawa ng bubong ko? Di ba? Nagkarpintero siya nung teenage time ni Jesus. Tapos biglang sa harap nila, sasabihin niya, ako ang Mesiyas. Di ba? Mahirap. Actually, si Jesus mismo, na alam niya, or kumbaga nag-concede siya, na hindi agad ito matatanggap ng kanyang mga kababayan. Nung nakinig. Kaya sinabi niya, sa verse 23, balikan lang natin yung verse 23. Ay, hindi pala balikan. Or sundan natin yung verse 22. Sinabi niya sa kanila, tiyak na sasabihin niyo sa akin ang kawi-kaang ito. Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ang anumang ginawa mo sa Kapernaum ay gawin mo rin sa iyong lupain. At sinasabi ko ang katotohanan, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Alam niyo po, hinanap ko kung saan bang verse 2. Pero wala pong kasulatan. Kundi isa po itong axiom in English o sa Tagalog. Paano ba yung axiom? Ito ay parang kumbaga accepted truth. O kumbaga ito ay isang kasabihan na totoo na hindi kailangan ng kahit anumang passage. Walang propetang tinanggap sa kanyang sariling bayan. Actually, in the 4 Gospels, in Matthew, in Mark, in Luke, and in John, all 4 Gospels recorded this specific passage ni Jesus. So, kumbaga,
Nahirapan yung mga tao ng Nazareth na tanggapin na si Jesus yung Mesiyas kasi, ayun nga, nauuna sa kanilang isipan yung familiarity. Hindi ba ito yung lagi kong nakakasama? Yung, kumbaga, parehas lang kami ng kinalakihan. At makikita natin sa background ni Jesus, di naman siya nanggaling sa Jerusalem. Hindi naman siya nanggaling sa linya ng mga hari. Although sa genealogy of Jesus, makikita natin siya na meron siyang dugo ni David, ni Haring David. Pero yung current kings na namumuno sa Jerusalem or sa Israel at that time, hindi siya galing doon. Hindi lang siya galing sa mayamang pamilya o sa tanyag na pamilya. Kumbaga, wala siyang tanyag na apelido. Hindi kagaya sa mga naririnig natin mga apelido ngayon na pag sinabi mong ikaw ay itong apelido, ay, sikat yan. Ay, kamag-anak yan ni ganito, ni ganyan. Walang ganun si Jesus, walang background. Very humble yung kanyang beginning. Kaya napakahirap sa mga tao at that time na ikaw na napakasimple mamuhay, ikaw pala ang aming Mesiyas, ang pinakahihintay naming Mesiyas. Kaya nga sinabi, balikan natin ng kaunti, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ano mang aming narinig na ginawa mo sa Capernaum, ay gawin mo rin sa iyong lupain. Tandaan po natin, bago siya pumunta ng Nazareth, marami na siyang mga miracles or mga pinagaling during that 1.5 years ng kanyang ministry. Actually, nabasa ko rin na bago siya pumunta dito, nag-perform na rin siya ng kanyang unang miracle, turning water into wine. Although hindi siya recorded sa Lucas. I think it was in John. So bago siya pumunta ng Nazareth, nagkaroon na siya ng maraming healing, maraming miracles. And actually, kung mapapansin nyo, hindi yun diniscredit ng mga taga-Nazareth. Hindi nila sinabi, ay, hindi naman totoo yung healing mo. Or hindi naman totoo yung miracles mo. Wala silang sinabing ganun. They actually believe na ginawa ni Jesus yung mga paggaling at yung milagro na narinig nila. Pero, bakit hindi pa rin sila makapaniwala? Ano pa rin ang gusto ni Jesus na gawin nila sa kanila? Ang gusto nilang gawin, kung ano man yung ginawa mo sa Capernaum o sa ibang bayan, gawin mo rin dito. Patunayan mo. Bigyan mo kami ng patunay, pangahawakan, na ikaw ang Mesiyas. Ayan. So, nagkaroon ng challenge. At si Jesus at that time, nagpatuloy siya. Sa verse 25 at verse 26. So, nagpatuloy siya, pero sa hindi inaasahan na dalawang pahayag o dalawang pangyayari sa Old Testament. So, again, nasa synagogue si Jesus, sinabi ng mga taga-Nazareth kay Jesus, patunayan mo kung ikaw talaga ang Mesiyas. Patunayan mo sa amin na ikaw talaga ang tagapagligtas. So, anong unang sinabi ni Jesus? Sa verse 25. Ngunit ang totoo, maraming mga babaeng balo sa Israel, nung panahon ni Elias. Sasabihin ko sana Elijah. Pasensya na po. Elias. Nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang taggutom sa buong lupain. So, konting background lang. Si Elijah o si Elias, isa siya sa mga tinuturing ng mga Hudyo na greatest prophet. So, it's si Moses at si Elijah. There are 2 big names. O kumbaga, dalawa sa pinakamabibigat na pangalan na pwede mong sabihin sa Hudyo. Kaya nung binanggit ni Jesus, si Elias, alam niya na alam ng mga taga-Nazareth yung tinutukoy niya. At gusto ko rin itong puntahan. Puntahan niyo po, samahan niyo po ako sa Unang Hari. Unang Hari 17.
Ayan. So, 1 King 17. So, at this time, ay nga, nag-declare si Elias, nasarahan ang langit ng Israel at nagkaroon ng 3 taon at 6 na buwan na taggutom o famine. Ayan. So, magsisimula tayo sa verse 8. Magsisimula tayo sa verse 8. So, tandaan natin yung context. Nagkaroon ng 3 taon at 6 na buwan na tagtuyot. Kumbaga, taggutom. Ayan, taggutom ang tamang term pala doon. Kasi, nanghirap po pala mag-translate sa Tagalog. Ayan po. So, verse 8, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias. Bumangon ka. Pumaroon ka sa Zarepta, nasakop ng Sidon, at manirahan ka roon. Aking intusan ang isang balong babae roon na pakainin ka. Okay? So, at that time, taggutom. At alam niyo naman ang Diyos natin, siya ang Diyos na maawain. Amen? Siya ang Diyos na nagkakalinga sa mga balo. Amen? Amen. Pero alam niyo po ba, sa 3 taon at 6 na buwan, hindi pinapunta si Elias sa kahit sino mang balo sa Israel. Wala sa Israel. Saan po siya pinapunta? Sa Sidon. Alam niyo po ba yung Sidon? Labas po yun ng Jerusalem. Kumbaga kalaban po nila yun, yung Sidon. At yung Zarepta, medyo madugulo na lang po. Nung nanaliksik po ko yung Zarepta po, ito po ay mga worshipers ni Baal. Kumbaga, hindi naman si Lord, hindi ang Ama natin ang sinasamba nitong mga taong ito. Pero bakit? Bakit doon pinapunta ang propetang Isaias? So, kumbaga, hindi yata maganda sa pandinig ng mga Hudyo na sa lahat ng mga balo, sa 3 taon ng taggutom, ay hindi doon pumunta si Elias, kundi sa kalaban na balo. Tignan natin, ano pa nangyari? Verse 10, bumangon siya, pumunta sa Zarepta, at nang dumating sa pintuan ng lungsod, nandoon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ko ng konting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. So, kumbaga, ang setting, andito yung propeta na taga-Israel. So, kumbaga, dayuhan siya doon sa bayan ng Zarepta. Nakita niyo yung balo. Dalhan mo nga ako ng tubig. Parang karating mo lang, nag-uutos ka na ng tubig, Parang commanding si Elias. Pero, may karagdagan pa yan. Nang siya ay pumunta upang kumuha, kasi ang tubig doon, sasalukin pa sa balon. So, medyo mahirap. Hindi kagaya ngayon, pwede na nating bilhin. So, pagsalok niya, sabi niya, dalhan mo nga rin ako ng isang pirasong ilangapay. Kumbaga, pagka-utos niya ng tubig, tubig lang yan eh. Pengi na rin ng tinapay. Yeah. So, kumbaga, grabe naman to si Propeta Elias. Nag-utos na ng tubig. Nagpakuha pa ng tinapay. Pero, alam niyo po ba na malaking bagay po yun sa balo? Kasi, tandaan niyo po, taggutom. 3 taon na tagtuyot. At syempre, kung tagtuyot sa Israel, damay din po yung mga karatig bayan. At makikita po natin sa verse 12 ang sinabi ng balo. Kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. Tanging isang dakot ng harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, namumulot ako ng patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. So isipin mo, kumbaga sobrang hirap na nila at that time, silang mag-ina, isang tinapay na lang ang kakainin nila at aantayin na nilang mamatay sila sa gutom. Tapos darating si Elias, magluluto ako ng tinapay. Pengi naman.
Kumbaga, napakahirap yata nun na yun na yung tanging pagkain mo. Hihingin pa sa'yo. Naranasan niyo po ba yun? Parang walang-wala na kayo nun. Pero, sinabi pa rin ng propeta, bigyan mo ako ng tinapay. At nakita ni Elias yung estado ng balo. Sinabi ni Elias, huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. So magpatuloy tayo. Ganito ang sinabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang. Ang banga ng langis ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. So kumbaga, binigyan siya ng pangako. Hindi mauubos ang iyong tapayan. Kumbaga, yung stock niya ng harina, pati yung lagayan niya ng langis, hindi daw yun mauubos hanggang matapos yung taggutom o hanggang bumalik ulit yung tag-ulan sa bayan ng Israel. Yan. So, kumbaga, kung ikaw na walang-wala na, pinangakuan ka, naku, hindi ka mauubusan. Basta sundin mo lang ako. Mahirap ako. Inimagine ko parang ang hirap mo. Yung pagkain nyo ng anak nyo na hahatiin mo pa sa isang estranghero at ang kapalit lang ay pangako. Naku, kung dito sa Pilipinas yan, lahat ng pangako napapako. Mahirap magtiwala. Pero, praise God, at ang yung balo ay hindi kumbaga, hindi siya nag-atubili. Humayo siya, in verse 15, ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang. Ang banga ng langis ay hindi naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Amen? Amen. So tayo din. Sana tayo din hindi maubusan ng tapayan ng tinapay at ng banga ng langis. Pero kung hihimayin natin, ano yung nangyari? Yung balo dito, natandaan niyo po ba yung Isaiah 61 verse 1 and 2? Anong gagawin ng Mesiya? Asan na ba yun? Kaya po ako nag-print kasi feeling ko matatagalan po ako. Lipat. Kaya pagpasensyahan niyo na. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa dukha. Ipahayag ang paglaya sa mga bihag, muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag at palayain ng mga naaapi. Kumbaga yung balo na yon, isa siyang representasyon. O kumbaga, isa siya sa kumakatawan kumakatawan dun sa dukha, sa pagiging bihag, sa pagiging bulag. Dahil hindi siya kumbaga, siya ay hentil, hindi po siya Hudyo. Pero, alam niya na si Elias ay sinugo ng Diyos. At ito nga, yung balo din na yun ay representasyon na isang pagiging bihag sa kanilang kahirapan. Ang kinaganda nun, nagtiwala yung balo at pagkatapos niyang magtiwala, nagkaroon ng pagpapala galing sa Panginoon. Amen? Yun yung gustong iparating ni Jesus. Actually, hindi ko na po nilagay kasi kukwento ko lang po ng kaunti. Nung nanaliksik ako, gusto ko po sana hanggang dulo. Sabi ni Pastor Zali, baka mainit daw po kayo eh. Pero basahin niyo na lang po. Nung verse 17 hanggang sa dulo, namatay po yung anak niya. Grabe, no? Kumbaga, binigyan ka nga ng pagpapala, kaso namatay yung anak niya. Sabi niya kay Elias, bakit? Bakit mo binigay sa akin to? Binigyan mo ako ng pagpapala, pero pinatay mo
namatay yung anak ko. At si Elias pumunta sa Panginoon, Panginoon, buhayin mo ang anak ng balong ito. At long story short, nabuhay ulit yung anak ng balong. Diba? Kumbaga, nagkaroon ng pagpapala, bagamat isa siyang balo, nakalaban ng Israel, di ba? Pero bago po nagkaroon ng miracle, nagkaroon po muna ng realisasyon at pagtitiwala na ako ang dukha, ako ang naapi. Pero dahil sa ako ang dukha, ako ang naapi, ang Mesiyas ang ay magliligtas sa akin. Amen? Napakaganda ng punto. Kaso hindi maganda sa pandinig ng mga Hudyo. Kasi kalaban nga nila yun eh. So kumbaga, hindi na natutuwa yung mga naikinig. Pero sana po natutuwa kayo. Sige, mabilis po ba ako? Hindi naman. Ituloy natin. Balik natin sa verse 26. Balik po tayo sa Lucas. So, bukod kay Elias, meron pang isa. So, verse 26, ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kahit sino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Verse 27, maraming kitongin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo. At walang sino mang nilinis sa kanila maliban kay Naaman na taga-Syria. So ito na naman, si Elias, meron po siyang sikat na apprentice ba? O kumbaga, yung sumunod sa kanya na propeta. Tama po ba yung bigas ko? Eliseo. Si Elisha. Yan. So, after 40, 60 years, ang pagitan nila ni Elijah, kasi parang apprentice. Meron na naman. So, sundan niyo po ako. Saan ba ito makikita si Elisha? Sa ikalawang hari. O 2 Kings 5. Yan. So, si Elisha, yung, kumbaga, nagmana ng prophetic gift o nung mga kakayahan ng pagiging propeta ni Elijah. Kung gaano ka-explosive, kung gaano ka-miraculous si Elijah at that time, ganun din si Elisha. Kumbaga, nakuha niya yung anointing na yon. Tapos, ito naman si Naaman, ito, mas malala pa to kay doon sa balo eh. Kasi si Naaman, punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria. Again, Syria, hindi po Israel. Kalaban na naman po. At punong kawal, ano pong ginagawa ng punong kawal? Nakikipaggera. Pumapatay ng mga Israel. Kasi kalaban nga sila, di ba? So, kumbaga, kung ikaw, kalaban mo na pumapatay ng salinlahi mo, siya pero ito na naman ang nabida sa verse 27. Sa sobrang tagumpay ni Naaman, nagkaroon siya ng bihag na dalakita sa verse 2. Isa sa kanilang pagsalakay, nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel. At siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon. Kasi di ba si Naaman, kumbaga, commander ka eh. May hawak ka na army o may hawak ka na hukbo. May isa lang siyang problema. Siya ay may keto. Or kumbaga may sakit ang kanyang balat. Nakita to nung bihag na babaeng Israelita. Sabi niya, sana naroon ng Panginoon nakasama ng propeta na nasa Samaria, kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Kumbaga, sinabi nung alipin, alam mo ba, merong prophet sa amin, sa Samaria, makapagaling niyang ketong mo. At medyo mahaba, pero please bear with me. Kaya't si Naaman pumasok sa kanyang Panginoon kung ano ang at sinabi ng hari ng Syria, sige, Naaman, humayo ka, magpadala, at ako'y magpapadala ng sulat ng hari ng Israel. Sa hari ng Israel. Kaya siya'y humayo,
nagdala ng 10 talentong tila, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang bihisan. So kung yung una, yung balo, walang-wala. Tinapay lang ang handog, eto mayaman to, big time. Di ba? Siyempre, ikaw ba naman, commander ng Syria? So, kumbaga, ang swerte ni Elisha, no? So, verse 7, nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong may ketong. Tandaan niyo po, ang ketong wala pong lunas nung time ng Old Testament. Ngayon po kasi meron na eh. Ayan, tignan mo lamang at makita mong siya'y naghahanap ng pag-aawayan namin. Ngunit ito ay narinig ni Eliseo. Sabi niya sa kanyang hari, bakit mo hinapak ang iyong damit? Paparituhin mo siya sa akin at ng kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. So dumating na, verse 9. Dumating si Naaman, dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at minto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Kayo po ba na nakapanood na ng taong manggagamot? Taong naggagamot. Nagagamot, ang mga healing crusade. Ako, nakakita na. Di ba pag naggagamot, lalapit yung tao? Tapos, in the name of Jesus, be healed. Tapos, kumbaga, pag healing crusade, yung makikita mo yung ambience talaga, sobrang hype, sobrang ganda. Kumbaga, ang sarap panoorin. Lalo na kapag yung, kunyari, yung may sakit ay gumagaling. Diba? Nakakamangha na panoorin. Pero alam niyo po ba ginawa ni Elisha? Sabi ni Elisha, sige, sino man pwedeng sugo? Ikaw lumabas ka doon. Sabi niya, nagpadala siya ng sugo. Sabihin mo, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay malinis. So kung ang ibang manggagamot, haharapin ka, ililehan ka, sasabihin, ikaw ay magaling na. Hindi, si Eliseo nag-utos lang. Sabihin mo nga dun sa labas, maligo siya dun sa ilog, tapos magaling na siya. Kumbaga, kung ikaw commander ka ng Syria, anong mararamdaman mo? Nagdala pa ako ng kabayo. Mga alagad, di mo man na ako lalabasin. Di ba? Tapos, di ko alam kung bakit, pero kung mababasa niyo po sa susunod na mga verso, ayan, sa verse 11, balikan natin 11. Ngunit si Naaman, nagalit, umalis, at sinabi, akala ko'y tiyak nang lalabasin ako. At tatawagin ang pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang aking ketong. Yun yung na-imagine niya eh. Kasi may dala siyang pera. Dala niya yung army niya. Nagbihis siguro siya. May dala pa siyang sulat galing sa hari. Kumbaga, hindi siya yung taong iitsaperahin mo, pero hindi sa inaasahan niya ang nangyari. At ito pa, sa verse 12, hindi ba ang Abana at Parpar na ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig ng Israel. Ayan. So, sinaliksik ko, hindi naman sa pero hindi daw ganoon kalinis yung ilog ng Jordan. So, kumbaga, sa lahat ng ilog pa na ipapaligo sa akin, sa maduming ilog pa ako ipapaligo. Madumi na nga yung balat ko, madumi pa yung tubig na ipapaligo ko pa. Parang hindi niya ilagay sa isipan niya kung bakit ganito yung instruction ng propeta. Pero tandaan po natin, di ba ang Mesiyas, siya po ang nagbibigay ng magandang balita sa dukha. Siya nagbibigay ng paningin sa bulag. Siya po ang nagliligtas o nagbibigay laya sa mga bihag. Ang unang-unang basis bago po gawin ni Jesus yon o bago gawin ng Mesiyas yon, dapat alam natin sa sarili natin kung ano tayo. Tayo ba
ay dukha na nangangailangan ng magandang balita? Tayo ba ay bulag na nangangailangan ng liwanag ng Panginoon? Tayo ba ay bihag ng kasalanan na kailangan nating lumaya? Ano pa isa? At tayo ba ay dukha, bihag, inaapi? Apat po yun. Balikan lang po natin. Opo. Naghalo-halo na sila. Ayan. Mga dukha, mga bihag, mga bulag, at mga inaapi. Maraming salamat po sa pag-unawa. So, yung tandaan natin yung unang kwento, yung balot, alam niya sa sarili niya yung sitwasyon nila. Alam niya na ito, huling pagkain ko na to ng aking anak, mamamatay na kami sa gutom. Pero kahit alam niya na gano'n yung sitwasyon niya, hindi siya nagatubili, binigyan pa rin niya si Propeta Elijah. Ito si Naaman, hindi niya pa nare-realize na kailangan niya ng paggaling. Ang ganda ng estado ko. Ang dami kong kayamanan. Ako ay may pabor mula sa hari ng Syria. Hindi ko matanggap na ganito lang. Kumbaga, hindi niya pa mailagay yung pagtitiwala niya. Kaya nagkaroon ng pangungusap. Buti may nag-intervene. Kumbaga, may bumulong sa kanya. Sabi sa verse 13, ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit, sinabi, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na siguro kung sabihin sa iyo na maligo ka at maging malinis ka. Kumbaga, sinasabi ng mga lingkod ni Naaman, wala namang mawawala sa iyo. Sinabi lang naman sa iyo, maligo ka. Kumbaga, despite the situation, despite na yung ilog ay hindi kaaya-aya, despite na hindi siya nilabas ng mismong propeta, wala namang masama kung hindi susubukan. Kumbaga, in practical sense. Tapos, verse 14 and verse 15, makikita natin, lumusong siya sa 7 ulit. At 7 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, at ang kanyang laman ay numbalik na gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis. Di ko alam, actually, yung unang part ng verse 15, ayaw ko sana ilagay yung verse 15, pero sa unang part ng verse 15, maririnig mo si Naaman na nagsabi, ngayon nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel. Amen? Ang ganda. Ang ganda ng revelation ni Naaman. Kumbaga, nung una, hindi niya patanggap hindi niya pa kayang magtiwala. Pero nung bandang huli, isinuko niya, sige, gagawin ko. Kumbaga, susunod ako sa iyo, sa salita mo. At nakita natin, after nung surrender, after nung acceptance niya na nangangailangan ako ng paggaling, doon nagkaroon ng breakthrough. Doon nagkaroon ng miracle of God. Amen? Kumbaga, ang ganda. Ang ganda ng dalawang example na yon ni Jesus sa mga Nazarites. Ito. Pinapakita ni Jesus dito na basta alam natin o tanggap natin sa ating sarili yung estado natin, magkakaroon ng breakthrough ang Panginoon sa ating buhay. So, ipagpatuloy natin. Tingnan natin kung tumalab ba sa mga Nazarites yung dalawang passage na yun. Kasi kilalang-kilala yun Kumbaga, kabisado ng mga Hudyo ang kanilang mga scriptures. Kaya alam na alam nila yung dalawang kwentong yun. So, verse 28, nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat,
ng nasa mga sinagoga. Nakakalungkot, from verse 22, na nagsasabi sila ng mga papuri, magagandang mga bagay, hanggang sa na-realize lang, teka, parang kilala ko to ito yung anak ni Jose. Hanggang doon sa verse 28, yung kanilang tuwa, napalitan ng galit. Alam niyo po, naniniwala ako na itong passage na to, ito po yung nagsiset ng tono. O kumbaga, ito yung nagsiset ng gustong ipakita dito ni Lucas, yung magiging ministeryo ni Jesus. Si Jesus, magbibigay siya ng pagpapagaling, magbibigay siya ng signs, ng mga miracles, pero makikita din natin na yung mga tao, despite all the healings, despite all the miracles, they will not believe. So, meron pa ring hadlang. At ngayon, kumbaga, kung nag-try kayo, ako, maraming beses din po, hindi naman sa pero maraming beses din po ako sumubok na magpahayag. Ngunit, hindi lagi. Kumbaga, siguro, kung naranasan nyo rin po magkaroon ng ministry, mag-evangelize, hindi po lagi amen ang sagot nila sa inyo. Hindi po laging pagtanggap ang, kumbaga, hindi laging tinatanggap ng mga tao yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi kagaya ng mga Nazarite, na kahit sila ay dukha, kahit sila ay bulag, kahit sila ay inaapi, kahit sila ay bihag, ang problema po, hindi po nila alam sa sarili nila. Hindi nila tanggap. Anong bulag? Hindi ako bulag, ako ay Hudyo. Anong naaapi? Kami ang mas mataas, kami ang mga Hudyo, ang mga nasa baba namin, nasa laylayan namin ang mga Hentil. Kumbaga, hindi nila matanggap sa sarili nila na ganun yung estado nila. Kasi ang tingin nila sa sarili nila ay sila yung mataas. At ganun din po sa atin. Kung hindi rin po natin tatanggapin sa ating sarili na kailangan natin ng kaligtasan, hindi rin po tayo maniniwala. O kumbaga, dati kasi parang sinasabi, basta ipakita mo lang na love sila ni Jesus, maniniwala din yung mga yan. Basta iparamdam mo lang na na Jesus is merciful. Maniniwala din yun. Pero actually po hindi. Bibigyan ko po kayo ng katotohanan. Hanggat hindi po nare-realize sa sarili ninyo na kailangan nyo ng tulong, hindi po darating ang tulong ng Panginoon. Amen? Kaya ayun, may tatlo po tayo na nakita. Mga balo na alam nila sa sarili nila na kailangan nila ng pagpapala, ng kaligtasan ng Mesiyas at nakamit ng mga balo mga yun. Sinaaman na tumatanggi pa ng una. Pero nakita nyo naman, kahit tayo matigas ng una hanggat, meron tayong panahon na magbago. O kumbaga, magbago ng pasya, magbago ng isip. Hindi pa huli ang lahat. At makakatanggap pa rin kayo ng pagpapala. At merong pangatlo, yung mga Nazarites na hanggang dulo ay hindi naniwala at naging matigas ang kanilang mga puso. Makikita natin in verse 29, sila'y tumindig. Pinagtabuyan siya sa labas ng bayan. Dinala hanggang sa talulok ng burol ng kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihulog ng patiwarik. Kaya sa mga nakikinig, makasama ko, sino po tayo sa tatlong ito? Tayo po ba yung balo? Tayo po ba sinaaman? O tayo po ba ay kagaya ng mga Nazarites? Alam niyo po, sa verse 30, nung nangihingi yung mga Nazarites ng miracle, nag-perform si Jesus ng miracle. Hindi nga lang sa inaasahan nila. Dumaan si Jesus sa gitna
at siya'y umalis. Isipin nyo, napakarami yung tao doon. Nag-iisa lang si Jesus. Pero sa hindi mapaliwanag na pagkakataon, dumaan lang si Jesus, hindi siya nakita ng mga tao. That's a miracle. Pero that's the miracle na hindi inaasahan ng mga Nazarenes. Again, I want to end this with a question. Yun nga, ang tanong natin sa ating sarili. Kailangan ba natin ng Mesiyas? Nung sinabi ni Jesus na ako ang Mesiyas, ito ba'y nagbigay ng kagalakan sa inyong puso? O hindi kayo nagalak kagaya ng mga taga-Nazareth? Nasa sa atin po yan. At tandaan nyo, kagaya ni Naaman, hindi pa muli lahat. Kung pwede pa kayong magbago ng isip at magtiwala, magbigay ng inyong tiwala sa Panginoon, tatanggapin niya po kayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. At alam namin na hindi po namin inaasahan na ganito magiging unang gawain ni Jesus, lalo na sa kanyang hometown sa Nazareth. Ngunit Panginoon, alam namin na kayo ay nangungusap sa amin. Binubuksan niyo po ang aming isipan. At pinapaintindi niyo po sa amin na bago po kami magkamit ng pagpapala, kailangan po namin munang magtiwala. Kailangan po namin maintindihan, Panginoon, na kami ay dukha. Hindi man physical, kundi spiritual. Kami ay bulag. At nalilinlang ng maraming bulong ng kaaway. Kami ay bihag, Panginoon, ng aming mga problema at mga pasakit. At kami ay alipin, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Panginoon, hindi po namin kaya na kami lamang. Hinihingi po namin ng tulong ninyo. Dahil alam namin na kapag nagsimula kayong tumulong sa amin, doon lang po kami magkakaroon ng tagumpay. Panginoon, maraming salamat po at salamat po sa araw na to. Salamat din po at kayo po ay nasa aming kalagitnaan. At naway ingatan niyo po ang salita niyo sa aming puso, Panginoon. At hindi po namin ito malimutan. Maraming salamat in Jesus' name. Maraming salamat po. Nasa oras po ba? Thank you, brother. Brother Thompson. Puri ng Panginoon, maraming salamat sa gabay ng Panginoon ng Banal na Espiritu at Simboy. Puri ng Panginoon. So, praise Jesus. So, puri ng Panginoon sa umaga ito dahil yung vision ni Lord, nagkaroon na talagang vision. Si Brother Dom kasi Brother Simboy ay pinakita ng Panginoon that vision is posible na maging totoo. So, puri ng Panginoon. So, umaga dito mga kapatid. Sige po, let's worship the Lord. Wali po worship team.
Ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na matibay namin buo, Panginoon, na tunay na hindi matitigan. Salamat, Panginoon. Salamat po sa blessing, Lord, na sa teaching po namin narinig, Lord, kung paano kami magtiwala, Panginoon. Sa example po ni Naaman, ng Balo, at ng mga Israelita na mga prideful sa mga oras na yon. But Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa ministeryo ninyo. Lord, ang ministeryo po ninyo ay hindi po natatapos lamang sa kwento ng Biblia. Ang ministeryo niyo po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hebrew 13 verse 8, sabi mo nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So ang ministeryo niyo po ay nagpapatuloy po sapagkat ang Espiritu Santo ay patuloy na buhay, na nasa bawat presensya, nasa bawat puso, nasa bawat tao po ang iyong banal na Espiritu na nakakakilos ayon sa pasya ng Espiritu Santo sa bawat buhay. Kaya dalangin namin, Lord, na ang Espiritu Santo, na mga kapatid namin dito sa church, sa Jesus Said Ministry Church, na ang banal na Espiritu na sa bawat buhay namin ay hindi napipigilan sa kanyang gusto. Nawa masunod ang banal na Espiritu sa mga layunin na gusto ng Lord na gawin namin, Panginoon, upang masunod ang mga patuloy na ministeryo ng Diyos na hindi humihinto, kundi sumasang-ayon kami sa mga kalooban ng Diyos. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging masipag maging bahagi, maging partner ng inyong ministry to preach the word, to share the gospel, to pray yung mga kapatid, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Okay, mag-conduct ng Bible study, family Bible study, mga kaibigan, share ng gospel. Ito'y bahagi ng partnership namin sa inyo bilang kami ay bahagi ng iyong ministeryo na dapat kami ang kumikilos sa panahon ngayon. Kaya Lord, pag ang mga ministeryong ito ay hindi nagpapatuloy, nawawala po. Kahit na po ang banal na Espiritu ay makapangyarihan, ngunit ang katawan ng tao, Panginoon, ay hindi kumikilos sa ayon sa mga gusto ng Diyos, nawawala po. Kaya Panginoon, nawa ang banal na Espiritu nasa amin ay patuloy na manalig, manampalataya, sumunod sa layunin mo, hindi sa aming sarili, sumunod sa mga kagustuhan mo, Panginoon, hindi sa aming kagustuhan, magpasakop sa iyo, Panginoon, sumunod, manalig, magbasa ng kasulatan, isabuhay, Panginoon. Kaya Lord, katulad ng aming narinig ngayon, Lord, kaya tulungan mo kami na dali namin ang aming sarili, na maging bahagi kami ng kalooban mo to preach the word, Panginoon, at isabuhay ang mga salita mo. Dalangin din namin, Ama, ang mga kapatid namin na may nangangailangan ng tulong na kagalingan. Tinataas po namin, una, si Nanay Carmelita Cruz, nanay ni Dr. Oliver Cruz. Pagalingin nawa ninyo siya, Ama, makaranas po ng mga himalat kababalaghan na pagpapagaling ninyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Malu Salvador,
fourth stage cancer po, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang kalayaan at kagalingan, Ama. Kami po nagsusumamo rin, Panginoon, sa inyo, kay Sister Raquel Ferrer. Dalangin namin na siya gumaling sa inyong gabay at sa inyong awa, aming Diyos. Dalangin ko rin po si Susan Clemente, classmate ko rin po, Panginoon, nakarate po siya sa banig ng karamdaman. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang biyanan po ni Sister Cindy, nawa gumaling din po aming Diyos. At comfort po sa family ng aming mga kapatiran sa Marikina, sa namatay nilang ama, father ni Sister Joanne. Dalangin namin na ma-comfort po ang pamilya po nila na pagpano ng kanyang mahal sa buhay. Panginoon, maraming salamat at patuloy kong tinataas sa inyo ang patuloy na lakas ni Mami, Panginoon, at ng nanay ko rin, Panginoon, sa Cavite, sa pag-uwi nila mamaya. Dalangin ko po ang kaligtasan. Panginoon, dalangin ko rin po ang bagyo, kung ito man ay dumadaan sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, sa lugar na kanyang daraanan, Bicol, Aurora, Quezon Province. Amin, Diyos, dalangin namin ang protection po sa mga buhay, sa mga bahay, mga ari-arian at pagkakakitaan ng mga kapatid namin ito na umaasa na lamang po sa mga pananim na pagkain, tulong sa kanilang mga hanap buhay, ngunit kung masisira pa ito. Kaya dalangin namin ang inyong patnubay sa kanila. Ligtas niyo po ang lahat ng mga lugar na daraanan ng bagyong ito, Panginoon. At sa mga biktima po, o kaya nakaranas po ng lindol sa Cebu, sa Davao, dalangin namin ng comfort po sa mga tao na nakaranas po ng pagsubok na ganitong klaseng pagsubok, Panginoon. Protection din po sa kanilang buhay, Ama. Naway makabangon po sila sa kanilang mga kahirapan na naranasan sa kabila ng naranasan sa mga lindol na ito. Sa mga binaha, sa mga bagyo na hanggang ngayon di pa nakakabangon, Panginoon, ng maraming ibang lugar. Kaya Panginoon, maraming salamat po at kami po ay nagpapasalamat din po sa inyong pag-iingat po sa aming bansa kahit na kami nakakaranas ng pagyugyog, paglindol. Alam namin, Lord, na ipinaparanas niyo po ito, ina-allow niyo po ito dahil mahal niyo po kami. Maari ito po ay warning sa amin upang kami magbalik loob sa iyo. Upang maraming mga nakakalimot, maraming nagpapatuloy sa mga illegal na gawain at alam ko po na hindi mo po ito ginugusto, ay magbalik loob sa iyo, Panginoon, na mapagsisihan ng mga kasalanan. Pagpalain niyo po aming gobyerno, Lord, ang mga nag-aaway-away, ang mga bagay-bagay, Lord, na nadadamay ang mga taong bayan sa mga nangyayari. Panginoon, nawa, Ama, ay mag-intervene na po kayo, Panginoon. Tinataas namin na kayo na po ang magkaroon ng kapangyarihan po na maganap po ang nais mo sa aming bayan, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. At salamat din po sa kapayapaan, peace agreement po ng nangyayaring sa Israel at sa Hamas. Nawa, Lord, ma-restore, magkaroon po ng ma-reform ang mga bansa, ang mga lugar na nasira dahil sa labanan na ito. At magkaisa na po ang mga tao para sa kapayapaan, Lord, at sa mga taong mga nadadamay sa mga away na ito, Panginoon. Ingatan niyo rin po aming kapatid sa pag-uwi sa oras na ito. Nawa, iligtas po silang makauwi at mapayapa po, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Lord, yung baby ni Joanne, JJ, dalangin namin, andito po sila. At yung sanggol din nandito, si Rain. So, malapit na rin po siya mag-isang taon. Dalangin namin po si JJ at si Rain. Sila po yung mga sanggol at mga pinakabata sa church na ito. Ang aming panalangin ay patuloy niyo po silang ingatan at subaybayan, na proteksyonan po, Panginoon. May mga usong sakit po na parang dumadami sa panahon namin, Lord. Ang influenza A, H1, H2 yata po yun, Lord. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa mga sanggol na ito, si JJ, si Rain, at sa mga kapatiran dito sa church, mga kids, youth, men's and women's, mga kapatiran sa church, nawa, patuloy po ninyo kaming ingatan sa mga virus na ito, Panginoon, na bibigay ng sakit po sa aming mga katawan. At si Caleb din po, Panginoon, dalangin din namin si Caleb, ang aming apo. Dalangin namin na ma-adjust po yung kanyang
nature, Lord, na sila po ay nandito nga sa Pilipinas. Dalangin namin na makapag-adjust po siya sa lugar na ito, Panginoon. At yung kanyang kalusugan, dalangin namin, Panginoon, na gumaling din po siya kung meron siya nararamdaman, Panginoon. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat po. Dalangin din namin po, Panginoon, si Zaira sa kanya nararamdaman po sa kanyang katawan. Batid mo po, Lord, kung ano yung nararamdaman niya, kung ano po yung sakit. Dalangin namin ang complete healing po at mercy kay Zaira, Panginoon. Gandi po si Choi, kung ano man dahilan na last week po wala siya, may sakit, pero nawa ay okay po siya ngayon. Maraming salamat po, Ama, sa biyayang ito, sa lakas ng katawan, at tagumpay po ninyo sa spiritual, sa bawat isa, Panginoon. Nawa, may sabuhay po namin ang aming mga narinig na mga teaching, principles, application na aming narinig sa oras nito. Purihin, dakilain ka, Ama. Maraming salamat. Itinataas po namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Amen.